presidente ni Speaker. Magiging presidente ba si Speaker Martin Romualdez? Naku, hindi pa siya ganun masyadong hindi ko pa talagang masasabi na I hope di ako magkamali. Merong chance kasi dito yung emperor, yung pagkatagumpay na parang mauudlot ang tagumpay. Kasi sisingit ang isang babae. Okay, isang babae. Maraming babae. Merong si Gloria, si Lenny, Oo, si merong isang babae na lulutang na magiging presidente pa. Lulutang. Oo. So, diretsuhin kita. Babagsak mo si BBM as president? May sana yung galit ng tao, sana mawala. Meron kasing galit na magiging dahilan talaga ng pag-alis niya. Pero kayo nga paulit-ulit ko na sana maisipan at mabago niya ang direksyon na matutukan niya kung ano yung problema na talagang anong kailangan ng tao. Kaya sabi ko noon, naway mabigyan niya ng pansin ang hinaing ng taong bayan o kung ano ba talaga ang problema. Kanyang pinangako noon, sana mabigyan niya ng pansin ng mga sinasabi niya noon. Ingat, pwede kasi talagang magkaroon ng gulo na magiging dahilan ng pagkaalis niya. Ito ang ibig sabihin, babagsak ang kanyang... Pero hula lang naman to. Hula lang naman. Judgment, yan yung tito nating mga pag-iisipan ng mga tao kung tutuloy pa ba siya sa kanyang pagiging presidente o hindi. Pagbibigyan pa siya. O pagbibigyan pa ba siya. So naghihintay ang tao ng mga parang pagbabago, ano ang gagawin mo ngayon? Sabihin nito, na mo problema ngayon, bakit sobrang tahimik ka? So you're saying may posibilidad bago mag-election, baka tumatagid ang sitwasyon ng Pangulo sa pagkapangulo? Pwede. Kasi nga sabi ko magulo ang eleksyon. Maaring bumulo ang eleksyon, pero ang strong yung yung barahan niya. Okay. Wala ito. Kaya ko itong lusutan. Okay. So, saan ka, Joby, talaga? Well, ang dasal ko talaga, gusto ko matapos niya yun. Kasi, ibinalik ng tao ang tiwala kay BBM. Binalik ang Marcos. Diba? Nawala ang Marcos dahil nga doon sa issue nila nung panahon nilang Cory, na dictatorship. Papa niya. Nasira ang pangalan nila sa buong mundo. Ngayon, ibinalik kayo ng tao. Nilinis uli ang pangalan nyo. Kumbaga sa nabura. Yung expectation sana maisip, na utang ng loob nyo sa taong bayan, club ang galit ng tao. Makukulong ba si Bibi, si Sara? Meron akong nakikitang ganoon, pero kasi dadaan sa proseso. How about his father, papa niya? Makukulong ba ang papa niya? Ayun nga, ayan nga yung harmony. Sige, ako na lang ikulong nyo. Ito yung magiging dahilan ng sobrang galit. Ng tao? Oo. Ano ibig sabihin? Case. May mga kasong harap. Okay. Ang papa niya. Jen, bagay, mga nagte-text lang sa akin. Wala pa naman akong ginagawang response sa kanila. Tinatanong nila kung totoo nga yung mangyayari sa January 13. Okay, Ako naman, dahil alam ko namang talagang magkakaroon naman ganong pagkilo. Sabi ko, totoo yan. Opo. Pwede po ba kaming sumama? Yan. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hi! Talagang happy! Mga kasama, happy po Dahil po, eto na ho, pinali na. Nagkaroon na ho ng isang magandang announcement na yung nababalita dati, nung mga nakaraang linggo, ay ginawan pa nga ng fake news ng isang bulager. Ngayon, doon sa bulager na gumawa ng fake news, hindi na ho natin makita yung pinost niya. Natatandaan nyo kung sino yung nakapanood nun, di ba? Merong sinabi, hindi totoo yan. Ngayon, binabatikos yung bulager na yun. Hindi natin alam kung, kilala nyo ba yun? Eto na. Sabi dito, parang tuloy na ho sa January 13 to 2025 ang peaceful rally na gaganapin. Ito ho, liliwanagin natin. Baka ho, bigyan nyo ng mali siya. Ito po ang gagawin ay isang peaceful rally ng mga, Iglesia ni Cristo. Nako, ang tanong dito, pwede ho bang sumama sa peaceful rally na yan? Ayan ho ang hindi natin masasagot dahil hindi naman po tayo, hindi po tayo kasapi ng INC. Pero baka mamaya may paliwanag ni Senador Marcoleta, lahat ng mga bagay-bagay, malay nyo,
nasa inyo naman ho yun. Dahil yun ay peaceful rally naman po yun. Pero may mga nababanggit, marami hong nagtatanong. Marami hong ang gustong sumama. Bakit? Gusto nila ng peaceful rally. Di ba? Kahit ako naman, gusto ko naman ng peaceful rally. Di ba? At mamaya ho, meron akong ipapakita sa inyong video. Alam niyo ho ba yung tarot card? Alam niyo na huhumaling tayo kasi alam niyo pag nakakarinig tayo ng mga mabubuting bagay patungkol kay BP Sara, aba, akalain nyo, nabasa huron, ang susunod na presidente ay babae. Isipin niya, mga kasama. At meron dun nabanggit, baka daw talagang, Diyos mio, Marimar. Basta raw mapigilan yung galit ng tao, absuelto daw siya. Baka matapos niya ang kanyang termino. Kung sino ho na mababanggit dito, kayo na ho ang bahalang humusga. Di ba? Pero bago natin simulat ang ating talakayan ng isang reaksyon, isang like, isang share, all goods na po tayo dyan. Kaya i-like nyo yung video at share. Tapusin nyo yung video, doon sa slide na papakita natin. Ito na ho yung yung anunsyo, na talaga hong merong mangyayaring peaceful rally. Yung iba kasi binibigyan ng malisya. Peaceful rally, marami hong makikinabang. Dahil kasi ang balak ng mga, kung sino yung nagsampa ng impeachment, mga taga-bundok na yun. Diba? Sila ho, at may mga ilang parekoy. Kilala nyo ba yung mga parekoy naghain ng impeachment case? Ito ho ang sampal sa inyo. Dahil kung hindi ho ginawa yung pagsampa-sampa niya, wala namang ganito Nasa puso ng mga religious group na ito ang kagandahan. Gusto nila mapayapa. Anong ginagawa na itong mga yung mga taga-bundok na bumaba sa kamara? Di ba? Lahat kayo. Eto na. Kuya Jen, Kuya Nelson at Senator Marcoleta, ipasok niyo kung ano ba yung kailangan malaman ng ating mga kababayan. Ito na, pasok! Mga lokal ng Iglesia ni Cristo Kong para po sa ating malaking pagkilos sa mga darating na araw. Tuloy-tuloy, ano? Opo, yan po ko. Agusan del Sur. Agusan del Sur. At sinasabi nilang, Jen, Kong Dante, Nelson, handang-handa kami sa malaking gawain ng Iglesia. At tuloy-tuloy daw po ang kanilang pagpapanata para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ito po naman, Camarines Norte, Kong. Ayan. Kahit may share line, umuulan, ano? Oo. Tuloy pa rin, Yan. Ilan pa lamang po yan. Ito naman ay Camarines Sur, yung kabilang banda naman ng Camarines. Ayan. Iba't ibang lokal. Opo. Ayan. Ayan yung sinasabi mo, Jen. Ayun na, yung sa amin. Ay, salamat. Makakauwi na ako ng mapayapa sa lugar namin. Marami na pong pagbabanta sa akin doon. Kasi hindi pinapakita yung video. At Doña Faustina Housing. Parang kilala ko yung harap ng kapilya na yan. Opo. Lagi kayo nandiyan ka. Alam ko kung saan ako pumaparada dyan. Sabi sa akin Jen, pagka hindi mo pa pinakita sa araw na ito, hindi na pabalaan ka na. Hindi ka na namin papapasukin dito. Ayun, yan, okay na po ako Ayan, mga taga Doña Faustina. Nalabawi ka na. Opo. Ito naman, mga taga Laguna. Iba't ibang lugar sa Laguna yan. Nako, talaga naman, marami din po. Ilocos Norte. Ilocos Norte naman. Tuloy-tuloy po yung paghahanda. Mabalakat. Ayan. Pampanga. Sa may bahagi po ng Pampanga North. Nueva Ecija. Yan po kung pinakikita natin sa kanila yung pagkatapos ng pulong. Kasi alam niyo naman, bawal ang cellphone sa loob ng kapilya, di ba? Kaya yung pinakikita natin, ayan. At saka yung naglalabasan na po sila. Oriental Mindoro. Ayan. Nagtatanong na nga dyan Parang may konting... Ito pala kong Templo Central. Sinasabi magagalit sa atin ng... at least kayo mahaba-haba na. Ayan. Veterans Village 1. Ano daw ang purpose ng... Village 2. Ano daw ang purpose? Opo. Ang atin pong purpose ay para sa kapayapaan, Kong. Ito pong rally na ito na isasagawa ng Iglesia ni Cristo, Kong. At saka para suportahan po ang paninindigan ng Pangulong Bongbong ang kanyang opinion na no to impeachment. Dahil walang kahihinat na nito. Opo. Matatali ang oras
na mga mababatas at walang ibubunga mabuti kahit sa isang Pilipino man lang. Oo. Hindi Tama. sayang daw oras eh. May mga kumalat po mga pictures at larawan, ang nilagay, Oo. yun daw rally ng Iglesia ni Cristo against injustice. Wala Oo. po ako narinig na ganun, Kong. Oo. Mukhang may lumabas lang po sa mga pictures, mga video. May mga gumagawa. Opo, ang Iglesia ni Cristo daw po, kaya magkakaroon ng rally against injustice. Hindi po, ang amin pong rally, gaya po ng aming binabanggit, ay para po sa kapayapaan, kapakanan po ng ating bansa, at para sang-ayunan po, suporta ng opinyon ng Pangulong Bongbong na no to impeachment. Opo, wag niyong ililihis kasi iba pang parang inililihis eh. So, hindi kinakampi nyo kasi BP Sara, sabi gano'n. Ayun nga sabi nila. Pero Pero teka lang. kinakampihan din natin si BBM. Opo. dapat nilang maunawa na kinakampihan natin dito yung kapayapaan ng bansa. Yes, Kong. kasi At nagkasundo kapakanan ng taong bayan. Nagkasundo yung dalawa eh. No? Oo. Na ang parehong gusto nila ay wag na mag-impeach. Ang sabi nila, hindi, ang higit na niya makikinabang si BP Inday Sara. Hindi, mali po kayo. Oo. Ang higit na makikinabang kapag kayo po nangyari, ang taong bayan. Tama. Hindi po yung dalawang partido. Yes. Kasi yung mga nagtatanong yun ang takot na takot. Ay, Hindi lang nga po. Di ba? Putla-putla nga po sila. Kung ako naman ang tatanungin siguro, lalo ko silang tatakutin. Sabi ganun ba? Ay, paano ngayon ito? Subukan nila sa akin magtanong din. Ayaw na nga akong tanungin. Ganun ba? Ay, nako. Anyway, sana po naman ay maunawaan natin itong mga bagay na ito. Sino ba ang kukontra kung ang pag-uusapan ay pagkaroon ng kapayapaan sa ating bansa? Yun ang sinasabi Sino sa natin. tingin mo ang matinong tao ang kukontra dyan? Ang Kung kumukontra matino ka, hindi ka kukontra dyan. Tama. kontra dyan, Kong, ay yung mga ang gusto ay kaguluhan sa Oo. Pilipinas. Hindi ba? May sariling interest ito. Ganon. Ang gusto yung magkakampi-kampi tayo. Yes. Opo. Di ba? Magkakabaha-bahagi. At pagka nagkagulo tayo, ay sila naman ang papapel. Hindi Oo. Oo. Ganyan ang laging ginagawa ng mga yan. Alam na alam, madali naman kwentahin yung mga yan. Opo. Alam na alam mo naman ang pagmumukha ng mga yan. Di ba? Kilala mo rin sila. Di ba? Opo. Kahit anong kulay yan ito. Oo, tama akong kilala natin sila. No, bukod doon, amoy na natin sila. Kilala niyo mga kasama kung sino yung mga nababanggit dito. Yun yung mga, kasi mo, inalisan nga siya ng committee. Di ba? Tapos pinagtulong-tulungan pa siya. Siniko pa nga siya eh. Ayun, nanduduro. Kilala niyo ba yung maliit na taga-bundok na bumaba? Oo, di ba? Dinuduro-duro siya. Mayabang magsalita, kala mo kung sino. Kilalang-kilala ho kayo. Lahat ng mga karakas niyo, pati yung mga bantot niyo, kilalang-kilala ho ng mga tao. Oo, yung mga bakulaw niya sa kamera. Tuloy. Hindi, yun na agad. Mukha pa lang, kilala mo na eh. Opo. Ay, nako. Yan po ang nagpapaabuti ng pagsuporta dyan. Nakatuto kami sa SGM. Yun. Ka Orlan Sanchez. Pakisabi kay Kong, nako, ang buong pamilya. Ay, talaga naman. Meron pang isa dyan na Opo. bagay, mga nagte-text lang sa akin. Wala pa naman akong ginagawang response sa kanila. Yan na. Tinatanong nila kung totoo nga yung mangyayari sa January 13. Okay, Ako opo. naman, dahil alam ko namang talagang magkakaroon naman ganong pagkilo. Sabi ko, totoo yan. Opo. Pwede po ba kaming sumama? Yun ang Yan. sabi May nila. mga nagtatanong. Sabi ko, itatanong ko muna kung, Opo, opo. kung pwede kayong sumama at kung paano kayo sasama. Kasi hindi naman ako otoridad sa pagkilos Bagay na na yan. Totoo po. Pero maraming nakahanda na gusto sumama talaga. Totoo po, Hindi lang ako makasagot yan. Alam mo naman, paano ko naman sasagutin yun? Ito kong, Senador, sorry ha. Paano yan? Mas marami pa pong gustong makilahok sa peaceful rally yung gaganapin. Oo, iba't ibang religious group po at iba-ibang grupo. At yung mga kababayan natin na talagang sawang-sawa na daw nila. Sawang-sawa na daw sila di umano sa mga kabalaktutan. Gusto nila makiisa. Kasi, di ba naghain na ng impeachment. Makikiisa ho raw sila para bilang pagsuporta. Kasi ayaw rin nila ng kaguluhan eh. Ayaw nila ng magwatak-watak. Kaya gusto lang makiisa sa inyo kung pwede raw din daw po na sila ay makibahagi sa gaganaping peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Sana, no? At yun naman, siguro baka magpahayag sila ng mga kasagutan dito, mga kasama. Antayin na lang natin. Kasi hindi ho natin pwedeng pangunahan itong gagawing peaceful rally ng mga Iglesia ni Cristo. Pero ang katunayan niyan, mga kasama, sorry medyo mahimihina kasi. Ang katunayan diyan, talagang suportado ho ng ating mga kababayan kung ano ho yung gagawin yung peaceful rally. Kaisa sila. Kasi ika nga, sabi nyo, nasa kabutihan, kapayapaan. Yung mga tao na kagustuhan ay kabutihan, kapayapaan, ayan, saludo po sa gagawin nyo. Biruin nyo, kayo ho ay pumagitna dito sa mga tangka na mga bakulaw, mga taga-bundok,
na para hindi ma-impeach si BP Sara. Yan, maraming salamat at magkakaroon na ho ng peaceful rally sa January 13 na ika nga, sabi rito sa video kung ako ang tatanungin at sa opinion ko, kung hindi lang tayo malapit sa Earth, hindi lang tayo malayo sa Earth, pwede ho tayo dyan. Oo, pwede tayo makisa, sasama po talaga tayo. Pero, malayo po talaga, spaceship po talagang... At ang tanong ito survey tayo mga kasama, kung kayo ho ba ay tawag dito, o magdeklara ho ba ang pamunuan nila na pwede kayong sumama, kayo ho ba ay sasama? Ayan type nyo sa comment section. At ang alam naman natin siguro, baka pwede naman. Peaceful rally naman ito Di ba? Wala namang kamalian na gagawin. Siguro yung mga taong bayan na sumusuporta dito sa gagawin ng mga kapatid na iglesia. Baka, yan, comment ka. Sasama ka ba? Yes, sasama kami. Talagang matagal na namin inaabangan yan. Talagang gusto namin sumuporta. Saan ba yan? Ayan, sasabi ba ka sa... nabubulol na ako. Abangan din natin kung saan yung venue. Hindi kami sasama. Bakit? Maglalaba pa ako. Magluluto pa ako sa araw na yan. Yun Pero malamang sa mas nakakarami ay gusto pong sumuporta sa gagawin ng Iglesia ni Cristo na peaceful rally. Uulitin ko ito po ay peaceful rally. Huwag niyong bigyan ng kahulugan. Yung iba kasi, mapagsabi lang, meron lang mai-content kahit mali-mali. Sasabihin, kita mo yung isa na soplak. Diba? Sino sumoplak? Binabati ko siya ngayon. Tuloy na natin ito, Kong. Asen. Sabi ko, itatanong ko muna po sa nakakaalam. Kung pwede kayo sumama. Ayan. Sapagkat nakahanda daw silang sumama at may bilang din sila. May bilang din sila. Totoo po, Kong. Maniwala ka sa akin, dito lamang yung kahabaan ng Barangay Commonwealth. Yun. Susunod na barangay po dyan. Grabe, Ganun ba? Mga barangay ito Opo. Ayaw ko na sabihin ng mga barangay. Pero totoo po yan, mga kasama. Totoo po yan. Yung mga nagko-comment po sa amin, talagang, naku, Diyos mio, talagang, kailan, tuloy-tuloy, ganun, mga comment. Kaya, pag meron ko nababasa na, Kuya Good, saan ba yan? Hindi ho ako makapagsalita dahil humihingi po tayo ng kasagutan dito rin sa announcement nila. Tuloy. Ay nasa kahabaan ng Commonwealth. Ang daming tao dyan. Mula sa yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga tinetext nila sa akin. Opo. Ayun magandabay po kayo. Kailangan malaman ng lahat na sa ganitong pagkilos, merong gustong sumama. Yan. Ngayon, hindi naman ako makapagbigay sa kanila ng sagot. Kung pwede nga silang sumama. Kailangan itanong natin. Ay magandabay sila sa mga susunod pa kasi hanggang ngayon may ilang araw pa naman may mga patakaran naman at may mga tuntunin na ilalahad dyan kung paano, di ba? Yan. Pati nga yung kung merong gustong sumama, na hindi ka bibigyan siguro naman ng kaukulang response, di ba? Yun, mga kasama, antayin natin baka mag-announce sila. Pero kung kagustuhan nyo talagang sumama sa peaceful rally, siguro, punta kayo. At makinig kayo kung ano yung mga pag-uusap doon. Ganun na lang, no? Pero wag ho kayong gagawa ng hindi kaaya-aya. Pero mas maganda, meron silang parang batawag doon, parang ina-allowed kayo, no? Ganun lang kasimple, mga kasama. Tuloy natin, Kong. Asen. So magkatabay lamang po kayo sa iba ng mga grupo na gusto pong sumuporta din sa bagay na yan. Ganun din po, nakatutok din sa atin ang Kuya Javi Rosendo. Kuya Javi, salamat po ng marami sa inyo. Ang Kuya Albert Malate ay nasa biyayaan niya kami. Nakatutok po sa inyo. Yan yung mga ibang grupo na gustong makiisa sa peaceful rally, antabay lang. Kaya nga mas maganda, ay nako, talagang tutok kayo sa ganang mamayan. Kay Kuya Goods at doon sa mga trusted na pwede nyo pagkatiwala ang panoorin. Sa YouTube, siyempre, especially YouTube. Ayan po ang lagi nating binibida sa inyo. Di ba, YouTube? At dito naman po tayo mapunta. Dito ho ako nasisiyahan pag nakakarinig ako ng mga magagandang anong tawag dito, mga hula o prediction o reading, tarot reading,
talagang may mga katanungan dito na ay siya na lang ho bahala. Sa video na ito, kayo na ho ang bahalang mag-analyze ha, at tignan nyo, timbangin nyo kung mayroon bang sustansya. Ako ho, napanood ko kasi kaya napapansin ko parang may sustansya, may laman. Oo. Pasok mo ha. Boss, ito na. Pasok na natin sa ating mga kababayan. Joby, may tumawag, nagtatanong ng mga bagong updates from you. Kasi daw nagkatotoo daw yung hula mo na about Pastor Kibuloy. Ayun nga, nilipat na sa Pasig Jail, no? Mga fans na ano ba talaga nangyayari sa paligid natin? Baka mamagabayan mo sila. Simula tayo siguro sa gobyerno natin, no? Galit, President. mga harang, ang nakikita ko, medyo dalawa ang magpapaalam sa next year na dalawang lalaki na politiko. Leader. Next year? Aba. Sino kaya yan? Tuloy lang natin. Kakaroon din natutog nating mga gulo pa ng dalawang partido. So magulo ang gobyerno, ang politika. So dito magkakaroon ng iba-ibang mga questionable sa mga pagkapanalo o sa mga pagkatalo. Okay. Although dito sa card, ang bansang Pilipinas, yung unity kasi nawala. So nagkaroon ng disappointment ang tao, di ba? Dati ang kanilang hadikain nga, tinatawag nilang unity. Kaisa. Pero bakit biglang nawala yung unity na yon? Nahati tuloy ang paniniwala ng bawat isa. Magkakasundo pa ba sila? Alam mo naman ang politika, di ba? May chance pa rin naman. Dati mga magkakaaway, biglang magkakabati naman sa mga huli. Para bang, di ba, dati ang tumakbo na si Lenny, tapos ang kalaban si BBM. Pero ngayon, tingnan mo, halos nakita, nagkamayan sila. Handshake. Di ba, may mga nag-overnight sa EDSA. Paano yun? Talaga naniniwala sa pag-aawayan nila? Yun yung parang sumisik club na parang sinasabi nilang people power, di ba? Pero kasi hindi ganun kalakas hindi ganun nahikayat. Kasi ang tao kasi parang pagod na rin sa pagiging people power, no? Pero dahil nga may gulo, sana malampasan ito ng ating presidente, no, yung nakikita kong gulo. Kasi kung papansinin mo noon, bago maupo ang presidente, nagulit kami ng interview ni Ms. Aiko Melendez. Sinabi ko, magiging dahilan ng pagkabagsak ng ating administrasyon ay kagagawa ng isang babae. Pero hindi tayo sigurado kung sino yung babae. Which is, nangyayari nga yung gulo, pero hindi pa natin nakikita kung siya yung mapapalitan. Kasi ang dasal ko naman, matapos sana. Sana matapos, ano? Ngayon, kung hindi niya matapos, well, yun sinasabi ko na maaring magkaroon siya ng problema at maaari siyang maalis sa posisyon. So pero dasal ko pa rin, naway matuloy niya pa rin ang six. Matapos niya. Matapos. So you're saying, talagang matutuloy yung people power na call ng mga supporters. May init, lalo by next year, medyo baka doon mas lumakas or magkaroon ng pag-aklas. So ngayon parang dahil Pasko, dahil medyo kumakalma pa ang tao, ang mga tao ngayon nagiging observant. Paulit-ulit na lang sinasabi yan, maging wise voter. Pero hindi nangyayari di ba? Parang paulit-ulit na sinasabi na kilalanin yung binoboto nyo, ganito, ganyan. Pero ilang taon na yan paulit-ulit na ina-apply sa telebisyon, sa social media, na piliin ninyo ang taong binoboto ninyo. So minsan ang pagkakamali rin, palagay ko nasa tao. No? Kasi nasanay na rin lang naman tayo yung mga pangako. So ano ba tawag doon? Sinasabi nila na budo. Nauso yung kantang Naloko daw. Yung unity, hindi ko pa makita sa ngayon. Pero sabi mo, pwede magkasundo ulit. Siyempre later sa bandang huli, maaayos naman nila. Pero may mga cases na mangyayari, may mga tapunan sila ng mga kaso. May nag-file sa Supreme Court ng disqualification ni VP Sara. Matatanggal ba siya sa pagka-abogado? Ganoon na rin si Papa niya. Ibatayan ba ang kanilang reklamo? Ang nag-file si Atty. Larry Gaton, yung nawala din na disqualified din sa Supreme Court. Hindi pa ako sigurado dito. Parang mahaba pang proseso ang nararamdaman ko. May nag-file din ng impeachment kay VP Sara sa Congress. Gugulong ba ito? Matatanggal ba talaga si VP Sara? Magkakaroon ng parang usaping kaso. Okay. So, impeachment. Makakarating ba sa Senado yan? Oo, pag-uusapan. So, malamang matanggal siya. Siya rin naman ang gusto rin umalis. Ayaw niya na rin. Oo. Pagod na rin si BP. Oo. Pero ito kaya pinipigilan ni friend niya, si BBM. Ayaw ni BBM Kasi ayaw niya naman talaga ng magpatuloy yung gulo. So, hindi naman talaga kay BBM nang galing ang mga ganito. Nasa likod ng mga tao. Sabi nila, gusto mag-presidente ni Speaker. Magiging presidente ba si Speaker Martin? Romualdez? Naku, hindi pa siya ganun masyadong Hindi ko pa talagang masasabi na I hope di ako magkamali. Merong chance kasi dito yung emperor, yung pagkatagumpay na parang mauudlot ang tagumpay. Kasi sisingit ang isang babae. Okay, isang babae. Maraming babae. Merong si Gloria, si Lenny, merong isang babae na lulutang na magiging presidente pa. Lulutang. Oo.
So, diretsuhin kita. Babagsak ba si BBM as president? Ano ko sana yung galit ng tao, sana mawala. Meron kasing galit na magiging dahilan talaga ng pag-alis niya. Pero kayo nga paulit-ulit ko na sana maisipan at mabago niya ang direksyon na matutukan niya kung ano yung problema na talagang anong kailangan ng tao. Kaya sabi ko noon, naway mabigyan niya ng pansin ang hinaing ng taong bayan o kung ano ba talaga ang problema, kanyang pinangako noon. Sana mabigyan niya ng pansin ng mga sinasabi niya noon. Ingat, pwede kasi talagang magkaroon ng gulo na magiging dahilan ng pagkaalis niya. Pero, dasal ko pa rin, naway matapos. Marami na nga parang na-disappoint sa ating mahal na Pangulo kasi ang magiging dahilan ng pagkabagsak niya talaga. Next year, magulo. Agad-agad siya o bago siya umalis ng 5 Baka bago pa nga mag-eleksyon o matapos ang eleksyon. Ang sa akin, sana matapos, pero yun yung warning. Ayun ang sinasabi ko, warning, na pwede siyang matanggal, mapalitan, o magbago ang Pakita mo kaya sa camera yung tower na bumabagsak. Ito yung tower, ang ibig sabihin kasi nito, pagkabagsak. So yan yung lumabas sa card nung tinanong Oo, natin. nung tinanong nyo kay BBM, ingatan niya ito kasi ito ang ibig sabihin, babagsak ang kanyang. Pero hula lang naman to. Diba? Hula lang naman. Judgment, yan yung tito nating mga pag-iisipan ng mga tao kung tutuloy pa ba siya sa kanyang pagiging presidente o hindi. Pagbibigyan pa siya. O pagbibigyan pa ba siya. So naghihintay ang tao ng mga parang pagbabago, ano ang gagawin mo ngayon? Sabihin ganito, na mo problema ngayon, bakit sobrang tahimik ka? So you're saying may posibilidad bago mag-election, baka tumaglit ang sitwasyon ng Pangulo sa pagkapangulo? Pwede. Kasi nga sabi ko magulo ang eleksyon. Maaring bumulo ang eleksyon, pero ang strong yung niya yung barahan niya. Okay. Wala ito. Kaya ko itong lusutan. Okay. So, saan ka, Joby, talaga? Well, ang dasal ko talaga, gusto ko matapos niya yun. Kasi, ibinalik ng tao ang tiwala kay BBM. Binalik ang Marcos. Diba? Nawala ang Marcos dahil nga doon sa issue nila nung panahon nilang Cory, na dictatorship. Papa niya. Nasira ang pangalan nila sa buong mundo. Ngayon, ibinalik kayo ng tao. Nilinis uli ang pangalan nyo. Kumbaga sa nabura. Yung expectation sana maisip, na utang ng loob nyo sa taong bayan. Ayan. Tama. Kung bakit kayo nandiyan. Ngayon ko ang tatanong, paano kami nagkaroon ng utang na loob sa mga tao? Do you think hindi nila iniisip yun? Dapat isipin nila yun kasi yan yung sinasabi ko na yung utang na loob na yun na ibinigay ng tao, yung utang na loob nila sa tao, sa atin, di ba? Nagtiwala ang mga tao na ibinalik ang Marcos, kaya nga nabuhay uli ang pangalang Marcos. O 4 na taon pa, sana, ito nga, yun yung sinasabi ko, naway, hindi ko sinasabing bigyan pa natin ng pagkakataon. Magulo na ho talaga ang gobyerno natin na wala na nga yung unity. Ang sa akin, warning lang ho. Warning pa lang ang nakikita ko na maaari siyang mawala sa pwesto. Warning ho yun ha. Hindi ko pa sinasabing mawawala siya. Warning, isabihin, maaring magsiklab ang galit ng tao. Makukulong ba si Bibi, si Sara? Meron akong nakikitang ganoon. Pero kasi dadaan sa proseso. How about his father? Papa niya? Makukulong ba ang papa niya? Ayun nga, ayan nga yung hamon ni Sige, ako na lang ikulong nyo. Ito yung magiging dahilan ng sobrang galit. Ng tao? Oo. Ito hindi, ano ibig sabihin? Case. May mga kasong harap. Okay, ang papa niya. Ito yung taon ng 2025, ang ganito yon. Alam ko sinabi ko na ito or nakikita ko sa taon ng 2025, dapat talaga maging observant ang buong mundo kasi may nararamdaman akong parang nagbabadyang gera na parang nagpaplano o pinag-aaral-aralan. So parang may nakikita akong gera. Mga malalaking bansa siguro yun. Basta may nagbabadyang gera. No? Darating ba sa kalupaan natin ang gerang yan? Sana naman, wag, no? Hindi naman. Sana nga. No, hindi naman. Mukhang maganda nga yung card. Paano yung mga OFW? Siyempre sila ang number 1 affected niyan. Merong bansa na maaaring paalisin sila o pauwiin. Pero hahanap ng paraan ng solusyon ng gobyerno upang mapadala naman sila sa isang bansang mas pangangailangan. Medyo magiging tampok ng ating bansa ang lugar ng mga Europa. Sa Bakit? Europa. Mas maraming mga available na nangangailangan ng trabaho. Parang doon magkoconnect ang ating bansa. Sa Amerika, nanalo si President Trump. Ano ang mangyayari? Maganda ba ito para sa Pilipinas? Hindi naman ganoon magiging mahigpit ang presidente ng Amerika sa Pilipinas. Hindi naman siya yung parang makaka-apekto sa natin sa relationship. Okay. In fact, malaking bagay yun sa mga Pilipino rin na nasa Amerika. Magiging problema lang doon, medyo may mga babawasan silang mga hindi Pilipino, parang
yung mga Mga Latino. Latino ata ang nagiging problema. Oo, Pero ang focus kasi ni Trumps, more on local. Local. How about China? Magpapatuloy pa ba itong panghimasok ng China sa karagatan natin? Hindi talaga mawawala. Hindi mo. So hindi natin mapipigilan. Hindi. Patuloy pa rin natin pakikipag-away dyan, pakikipaglaban. Saan ang dulo niyan? Sa dulo, mahirapan tayo mabawi. Yung susunod na presidente na upo, at yung susunod pang isang presidente. Sa atin? Oo. Okay. After ni BBM, yung susunod na presidente, hindi niya pa maayos yun. Yung susunod na presidente ang makakaayos. You are saying 12 years. So we will wait for more than Yes. isang generation yun, Jovi. Yeah. Kung 12 years plus itong na-remaining kay 20 years yun. Matanda na tayo. Hindi ko matay. Hindi ko alam kung may YouTube ako kami doon. Okay. Yan mga kasama ha. Isa lang ho ito sa mga binabasa mga card. Ito ho ay yung hula niya dun sa nabanggit kanina. Nagkakatotoo nga ho. Yun nga ang sinabi, unang intro pa lang nila na pagkakakulong ni Pastor, meron nga, nakulong nga. Kaya, doon ako natatakot, doon sa meron siyang binasa na nagkakagulo, di umano. Yan nga kasi taong bayan na ho ang nagsasalita rito, boses na ho ng tao. Kaya kahit naman ho, panoorin nyo yung mga kahit na ho, yung nakikita nyo, pag nabasa nyo yung comment, talagang galit na galit yung taong bayan. Isipin nyo ha. Isipin nyo mabuti. Kaya ko pinakita yung vlog na yun, isang kaalaman na lang siguro na talagang magiging presidente ay babae. Diba? At ang sumisira din, ayon sa video, ang sumisira din ng pagkakabagsak kung sino man yung nakaupo ngayon ay babae din. Hindi lang natin matukoy, hindi rin matukoy sa video kung sino yung babae na yon. Pero sa tingin nyo mga kasama, anong palagay nyo? I-comment nyo sa comment section kung sino yung babae na sumisira sa pangalan ng nakaupo ngayon. Dahil doon, ito na, yung unity team ay nawasak. Ang ganda ng unit team Sipin nyo at yung nababanggit na dapat binigyan ka na ng pagkakataon Dapat inayos mo na lang sana. Di ba? Yung pangalan nyo na sirang-sira na, di umano, ayon sa video, naayos. Nabigyan pa kayo ng pagkakataon, sabi rin sa video. Anong nangyari? Parang, halos lahat ng mga nabanggit doon, meron hong relate sa mga nangyayari ngayon, mga kasama. Hindi ho biro. Di ba? Kaya nga talagang subaybay lang lagi sa mga daily vlog natin at dun sa mga napapanood natin na trusted na mga mainstream media. Alam nyo naman ho kung sino yung mga mainstream media na kapanipaniwala. SMNI at Net25. Yun lang po ang mabibigay ko sa inyo at ma-recommend ko sa inyo. At siyempre, dahil sa tulong nyo at sa tulong ng ating kababayan, suportahan natin. Kung gusto natin maayos ang ating bansa, suportahan natin ang PDP line. At ipasok nyo yung mga marirecommend akong party list. Diba? Nabanggit ko na yan. Kaya abang-abang lang sa mga susunod na video. Kung busy ka, huwag kang pahuhuli sa mga issue, balita at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye!